Ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Yan yung sabi ni Rizal. And today we're going to get into the new series, which is The Future is Now. And we are on our Campus Sunday. Ang Victory po, kami po ay campus church. Nag-start po ito 1984 when a group of missionaries from US came and shared the gospel to Philippines. That time, panahon pa ng kaguluhan, panahon ng mga pagiging aktivista, maraming protesta na nagaganap sa Pilipinas, and they came to share God, to share Jesus to the students in Manila. And kung ano yung Victory ngayon, dahil po yun dun sa araw na yun, kung saan shinare nila si Jesus Christ sa mga grupo ng mga estudyante. And me myself, I get to know Christ deeper or deeply nung ako po ay high school student. Third year high school ako noon. And walang kuryente, wala kaming tubig, sobrang hirap namin. Biglang may dumating pong pastor sa bahay. Tapos yun po, dati tingin ko sa mga pastor, kaya lang sila nagtuturo kasi para sa pera. Pero that pastor, si Pastor Ros Sarmiento, kasama na siya ni Lord ngayon, binago niya yung pananaw ko kasi wala kaming nabibigay, wala nga kaming kahit magkano kasi wala nga kaming kuryente, wala kaming tubig, lahat ng pagkain namin inuutang namin. Pero siya, weekly, consistent siyang nagba-Bible study sa bahay. Siya pa yung nagdadala ng tinapay para may mapagsaluhan kami after ng Bible study. During that time, parang first time kong marinig yung mga Bible study na mga turo-turo. Hindi ako dun pinaka natuto eh. Mas natuto ako nung mga moment na inihahatid ko na siya dun sa sasakyan niya kasi nakapark lang yung van ni Pastor Ross dun sa may kantin nila Ate Susan. Sa may po yun, sa may park lane. Yung moment na naglalakad kami, dun ko tinatanong lahat kasi curious po talaga. Isa po sa nature ko yung pagiging curious. Lahat ng mga question ko, tinatanong ko sa kanya, and grabe, sobrang satisfied ako sa mga sagot niya. He's a brilliant man, and dati siyang parang nagtatrabaho as engineer sa PLDT kung di ako nagkakamali. Before he served God as a pastor. And pinaka nag-strike sa akin na testimony niya is yung sabi niya dati muntik masira yung pamilya ko dahil sa drugs. Pero binago daw siya ni Jesus. Nung shinare niya sa akin yun, one of the night na naglalakad kami, hinatid ko siya sa van niya, something in my heart na nag-yearn na pwede pala yun no? Pwede pala yung ganong mangyari sa family din namin, na kahit na sobrang down, there is still hope, something could change. So yun, and then I started serving God dun sa church na pinagpe-preachan niya. And then ako po as a music lover, mahilig po ako sa pagkanta, pati sa paggitara. In-involve po ako sa music team sa church. So hindi pa ako noon 100% disciple ng Lord. Nagmumura pa ako noon. Basag ulo pa rin ako noon. Pero it's a process to be changed and to be like completely a follower of Christ. It's a process of repentance. It's a process of daily surrendering to God. And ayun, ngayon may mga anak na ako. Iba pa rin yung heart ko pagdating sa mga youth. Iba yung heart ko for students. Kasi that was the time that I accepted Jesus Christ as my Lord and Savior. That was also the time na tingin ko yun yung pinaka-importanting turning point sa buhay ko. Kasi if I didn't surrendered my life, or if I didn't get to have this faith in Jesus, tingin ko magulo yung magulo yung magiging life. Kasi na lang, 'di ba? Based na lang doon sa mga kapareho or kasabayan ko na hindi nagpatuloy ng kay Lord, nakita ko yung difference ng life yung difference ng outlook in life, difference ng decision making. Malaking factor po yung kapag nagpapasakop ka sa Lordship ni Jesus Christ. So yun lang, the future is bright kasi nakikita ko students getting saved and campuses are being reached out talaga ng mga lingkod ng Lord. I just want to see more students
to serve or to know Jesus as their Lord and Savior. And yung mga anak ko, estudyante na rin yung mga anak ko eh. I'm excited na dun sa faith journey nila na harapin sa buhay nila. Yun lang, Kuya A. Have a blessed Sunday. Go to church na, off to church.